Nananatili ang banta ng lahar sa Bulkang Mayon kahit na bumuti na ang panahon sa Albay ayon po yan sa Fivox. Yan ang ulat ni Nino Luces ng PTV Legazpi. Hindi pa rin inaalis ng Fivox ang posibilidad na magkaroon ng lahar flow sa Bulkang Mayon sa kabila ng pagbuti ng panahon sa lalawigan ng Albay ngayong araw. Sa panayam ng PTV Legazpi kay Dr. Paul Alanis, resident volcanologist ng Fivox Lingon Hill Observatory Center sa lungsod ng Legazpi, nakakaranas pa rin ang probinsya ng pag-ulan na posibleng magtulak pababa ng tuni-tuniladang debris na ibinugapan ng bulkan noong 2018 at 2023 eruptions. Kumbaga, bumaba na po yung possibility na magkaroon ng lahar, and dahil nag-improve na all yung weather, pero nandiyan pa rin po yung, of course, yung mga isolated na thunderstorms na pwede maka-apekto sa probinsya ng Albay. So there's still a possibility na yung mga na pabigla-bigla na na pag-ulan, and this can also still magdulot ng lahar dahil medyo baga matapos na yung abnormal weather, saturated pa rin yung lupa. Sa estimate ni Dr. Alanis, nasa 80 million cubic meters ang nakaimbak na debris sa katawan ng bulkan na ibinuga noong 2018 Mayon eruption at humigit kumulang nasa 19 million cubic meters naman ang ibinuga noong 2023 eruptions. Yung 2018, nasa around nasa 80 million cubic meters. And then yung yung 2023, nasa 90 million cubic meters. Okay. So, pero siyempre, nababawasan naman yun over time. Sa kabila nito, patuloy na nakamonitor ang lokal na pamahalaan ng barangay Miisi sa bayan ng Daraga na tinukoy ng Fivox na posibleng tamaan ng lahar flow oras na lumakas ang tuloy-tuloy na pag-ulan. Ayon kay Kapitan Nonito Alimanya ng Barangay Miisi, oras na lumakas at tuloy-tuloy ang pag-ulan, 2 purok ang agad nilang ililikas sa mas ligtas na lugar. Ano namin dyan, pag minomonitor namin yung mga tapos yung daanan ng lahar, tinitingnan namin kung talagang malakas ang agos ng tubig. Saka namin ipipos yung sa parting lahar flow, yung dinadaanan tila ng bahay, ni-evacuate namin yan. Aniya, higit 1,000 individual ang inililikas sa ligtas na mga evacuation centers, pero dahil mahina pa ang pag-ulan, walang dahilan para ilikas ang mga residente. Nangangamba naman ang mag-asawang Hiner at Melody Sakayan ng Purok 6 Barangay Kabangan sa bayan ng Kamalig sa sitwasyon ng Miisi Gali dahil mababaw ito at posibleng ma-divert ang tubig baha sa mga kaniyugan sa kanilang barangay. Kung dati, malalim daw ang ilang bahagi ng gali, ngayon natabunan na ng mga buhangin at debris ang dike dahil sa mga nagdaang bagyo at mga pagbaha. Sa ngayon po, pag malakas po ang ulan, natatakot po kami dahil sa ganito po nangyari, yung mga dike, ganyan po, pag nababagsak po. Tapos pag malakas ang tubig, saka naman po kami natatakot. Tinatakot lang nito sir, tubig lang. Sa hangin, sa mga mayroong bagyo, walang problema. Tubig lang. Kasi pag umapaw dyan, siyempre, yun lang sa amin dito. Ito yung sa amin. Kasi bumabaw na. Mabuti nga, pag kinakuha nila, siyempre malalim yung buhangin, kinuha nila. Ayon kay Hiner, dapat aniya matanggal ang mga hadlang sa mga daanan ng tubig tulad ng mga pinutol na kahoy, niyog o iba pang uri ng debris para hindi na ma-divert ang tubig baha na posibleng magpalubog sa buong barangay ng Miisi. Mula sa PTV Legazpi, Nino Luces,